If God can take a worn out life like mine and make it whole, if He can turn the water into wine, if He can raise the dead, calm the sea, give light to the blind, it's such an easy thing to make a darkened life and make it shine. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I let Him through. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. Life was just a game for me to play on and on, a puzzle with 1,000 pieces gone, and every time I thought a picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I let Him through. He does for me. I know that He can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Should have seen the way I was before I let Him through. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. If He did all this for me, I know that He can do it all for you. Okay, pasabot po sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat. Blessed Sabbath. Sa lugar na ito ng Cavite, Molino, Bacoor. Ang aking message sa inyo ay Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Ngunit yung transcript ay naging 2:32, ngunit ang sabi rito magiging ilaw bilang isang ilaw sa mga hintil. Ay tamang-tama sapagkat ang experience na dadaling ko sa inyo ay ang aking pakikipag-usap sa isang hintil na pumunta sa aking tahanan. Isang lipunan natin ngayon ay punong-puno tayo ng information technology. At sa ating nagalawang mundo ay kahanga-hanga na dati hindi natin naranasan. At lahat halos ay may cellphone na. Kahit magpunta ka doon sa mga liblib na lugar, sa mga illegal settlers o kung man matawag natin squatter area, ay talagang naka-cellphone kahit sino. At nakakatuwa na sa ating kamay, sa ating fingertips, ay napakaraming information. At ang lahat ng ito ay nagagamit natin to our
for our benefits. But there are some questions na aking nais dalhin sa inyo. Ito, are we growing in wisdom and stature na katulad ng ating Panginoon na siya'y maliit ba? Or are we too preoccupied with social media, with latest trends in local and worldly affairs, fashion, technology, sports, sama nyo na yung TikTok, at lahat na yan ng mga apps na pagpagandahan ng mukha at pagpapataan, ay nagiging, napansin ko sa Facebook ay masyadong busy ating sanlibutan dito. At kahit anong kailangan nyo ngayon, lalo na yung lumabas yung artificial intelligence. Artificial intelligence ay kahangaha, lahat kayang sagutin. Abay, ano ba itong kausap natin? Bagamat ito parang robot na program, pero kamangha-mangha yung kanyang binibigay na information sa atin. Sa aking ginagawa, mga kapatid, i-share ko lang sa inyo, at saksi si Doc, si Sister Egin, na ginagamit ko yung aking account to discuss religious issues, prophecy, religion, and so on. Lately, natapos ko po yung Islam religion, diniscuss ko paano ito makaka-relate sa ating mga Kristiyano. Meron ba itong relationship sa ating pananampalataya? Allow me to share this experience. Alam nyo, ito ay one-time experience ko lang. Bagamat marami na akong pagkakataon na nakamit ng mga Muslims. Hindi ako makapaniwala na ako'y dadalawin ng isang imam. Ganyan-ganyan na itsura, nakasuot siya na ganyan, na damit niya ay itim, at Inglesan kami na Inglesan, at natutuwa naman ako, dinalaw niya ako. At sa kanyang discussion ay diniscuss niya yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, I have a wonderful message for you. Tapos sinabi niya sa akin na, you know, Islam is a peace religion. At alam niyo, salitang imam ay parang minister, imam katib, isang Muslim ministers. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa na nakita ko ay yung kanyang mga kasama ay puro Adventist na na-convert niya sa Islam. Sabi ko, ano kaya nangyari sa mga tao na ito? Bakit nangyari yun? So, hindi ko naman tinanong sa kanya, but rather, pinabayaan ko siya magsalita. At nagsimula siya mangaral sa akin. At dito, diniscuss niya si Muhammad na ipinanganak sa Saudi Arabia. At alam niyo, ang Mecca ay dinadayo ng napakaraming Muslim sa buong mundo. Meron silang pilgrimage or journey to Mecca. Aking tiningnan ang istorya. Pagkatapos namin mag-usap ay tinignan ko istorya ng mga Meccans, mga taong nakatira sa Mecca. Sila ay mga pagano at mahilig silang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, makikita niyo yung kanilang mga Diyos-Diyosan. At ang Mecca ay isang lugar sa Saudi Arabia, dinadayo ng maraming tao na mga kapwa nila pagano. At doon kumikita ang Mecca ng maraming pera sapagkat dumadala para tingnan lang at sambahin yung mga pagano nila. Si Muhammad ay pinanganak sa Mecca at meron isang lugar doon ang pangalan ay Hira. Siya ay pumapanig doon sa bundok, nagme-meditate po siya doon. At sa kanyang pagme-meditate, ang sabi niya, dinalaw siya ni Gabriel at binigyan siya ng mga instructions. Itong larawan nakita niya ay paglalarawan lang ng pagbisita ng anghel na si Gabriel. At nag-uusap sila ni Muhammad. Si Muhammad po ay nangaral sa Mecca mismo pagkatapos ng kanyang revelation. Ngunit hindi tinanggap to ng mga Meccans sapagkat sila nga ay mga worshiper ng idols. Sapagkat ang paniwala ni Muhammad ay hindi dapat tayo o hindi dapat sila maglingkod sa mga idols. Hindi siya naging successful
Ang ginawa niya, sinama niya si Abu Bakar na kanyang best friend at nagpunta sila sa lugar ng Medina. Doon ay tinanggap siya at hindi nagtagal siya ay naging leader doon at naging hari. Nang siya ay maging hari na ay naging powerful na po siya, nagkaroon siya ng political power. Marami siyang mga tauhan, marami siyang nasasakupan at inipon niya lahat ito at sinugod niya ang Mecca at nalupig niya ang mga Meccans. Sinira niya lahat ng mga idol doon at simula noon ang Mecca ay naging under niya na sa kanyang dominion. At hindi lang siya natapos sa Mecca at sa Medina, kinonquer niya ang maraming Arab countries, kasama na rito ang Saudi Arabia, ang Iran, at ang mga Middle East countries sa palibot. At ang kanyang ginamit ay military force. Hindi po siya nangangaral ng dala niya yung kanyang Quran, kundi sapagkat wala pa pong Quran, wala pa po. Ay ginagamit ay sandata. Pag hindi ka sumunod, hindi ka nagbayad ng tax at mamili ka. Mag-tax ka sa kanya o mamatay ka. So mga tao noon ay natakot. Nang mamatay na si Muhammad ay lumaganap ang Islam sa buong Europa at sa Asia at dito sa atin lumaganap. Kung hindi tayo nakuha ng mga Kastila, ang Pilipinas ay Muslim country sana. At tuloy natin ang pag-aaral. At nung mamatay po siya ay nilibing doon sa Medina. Ito po ay napakagandang lugar. So dalawa po ang sacred places ng mga Muslim. Una ay Mecca, pangalawa ay ang Medina. Banal na banal po sa kanila yan. Alam niyo po ba na ang Muslim population ngayon ay more than 2 billion na po. At ang projection sa Research Center, by 2050, sila ay magiging 3 billion na, almost 3 billion. Nakapagtataka na lumalaganap ang relihiyon ito at naniniwala sila na mas marami sila sa Kristiyano. Depende po sa survey. Merong mga survey na mas lamang ang mga Kristiyano sa Muslim. Anyway, hindi na yun ang punto ng discussion. So, dumadami sila na ganito ang kanilang paniwala. At aking dadalhin sa inyo ngayon at ilan sa mga important figures or points ng ating pag-aaral. Bago natin itungo doon sa kanilang pag-aaral, inayos ko munang bigyan tayo kayo ng review by a presentation. Kailan nagsimula ang Kristyanismo? Ayan. Nang mamatay po ang ating Panginoon ng 33 AD, ay dumating ang pangangaral ni San Pablo. At lahat na dyan, sina Mark, Matthew, and Luke, at John. Pero, yung kanilang pangangaral po ay napalala o naisulat lang. Pansin ninyo yung Book of Acts na sinulat ni Lucas. Ito ay 20 to 30 years. Ganon din ang mga sulat ni San Pablo, 34 years after Jesus Christ died. Ganon din kay Mark, 37, 70 AD na. Matthew and Luke, 47 years, 80 AD na. At kay John ay 90 AD, siya ang pinakahuli. Ngayon, ay tingnan natin naman ang Muslim, paano sila nabuhay, ang kanilang emergence. Yan. Nabuhay po, pinanganak si Muhammad sa Mecca noong 570. Isipin nyo, 570 minus 33 is more than 500 years ang lumipas bago pinanganak si Muhammad. At pagkatapos, ang sabi niya, na-reveal sa kanya noong 610 ang Quran. Nagkaroon siya ng revelation. At sumunod na mga pangyayari, ayan na, namatay siya ng 632. At pagkatapos ay sumunod na si Abu Bakar na kanyang kaibigan, si Umar, at marami pang mga manunulat. At doon nagsimula noong 661 ang
Islam religion. Pag ating kinumpara ang Kristyanismo sa Islam, ang mga aklat ng Biblia na ating binabasa ngayon, maganda yung discussion natin kanina, ay ito ay sinulat 60 years later. Okay? Ang Islam, 300 years later. E sino ngayon ang mas authoritative? Sino ngayon ang dapat nating paliwalaan? Ay mas nauna ang ating Biblia, ang ating mga sulat ng ating mga apostol. Nauna. Ang Islam ay 300 years. So lahat ng binabanggit ni Muhammad na kanyang nakita at sinabi ay mayroong halaw mula sa mga sulat ng mga apostoles. Kaya nagkakaroon ng mga scholars ng duda sa mga claim ni Muhammad sa kanyang Islam faith. Ngunit merong similarity tayo sa Islam, hindi po ba? Naniniwala sila sa hindi pagkain ng karumaldumal na pagkain. Naniniwala sila na bawal ang mga idols. Ngunit kakaunti lang, yun lang, dadalawa lang. Tingnan natin ngayon ang kanilang mga claim. Ayan. Alam nyo, ito'y nais kong nangingiti ako pag binabasa ko yung Quran. Bakit po? Ang Quran ang tawag nila sa chapter ay surah. Sa atin ay kapitulo, sa Tagalog, sa English ay chapter. Sa surah 7:24, ang sabi nila, nung pinalaya si Eva at si Adan mula sa Garden ng Eden, ay napunta sila sa Mecca. Ang Eden po ay nasa Babylon, sa Afghanistan. Ang layo-layo po na nasa Saudi. Paano nakaabot si Eva at si Adan doon? Ang Mecca daw ay doon nagbuhay si Abraham. Hindi po naman, hindi po ba nasa Ur at nagpunta sa Haran? O, sa Surah din yan. At ang Surah ay siyang sentro ng trade, North, South, East, and West. Ito po ay isang maling paniwala nila. Ano pa? Sabi nila, nang mamatay si Adan at si Eva, sila ay nilibing sa Mecca. Si Seth na anak ni Adan. Si Ismael na anak ni Abraham, si Noe. At anak apo ni Noe, si Ruth, si Sally. Pati yung reyna ng Sheba na kaibigan, naging kaibigan ni Haring Solomon. At pati si Propeta Daniel. At ang maraming mga propeta. At sila ay namatay lahat, namuhay at namatay at nilibing sa Mecca. Alam niyo, yung Muslim na aking kausap ay hindi ko na sinagot sapagkat ang mga Muslim ay iba makipagdebate. Pag sila ay dinedebate nyo, ang feeling nila ay pine-persecute sila, ay naapi sila. So it's dangerous na makipag-debate sa kanya. Ngunit pinabayaan ko siya magkwento sa akin, ngunit sa likod ng aking isipan ay alam ko na malayong-malayo siya sa katotohanan. Lastly, mga kapatid, ang pinaka-controversial na kanilang sinabi sa akin, hindi sila naniniwala na si Kristo ay namatay sa krus. Basta raw si Kristo, hindi malang kung nasaan, baka raw ninakaw yung katawan o itinago, ay hindi ko alam kung paano nila nabuo sa kanilang isipan yung ganoon. Ngunit maliwanag ang ating Biblia na siya ay umanik sa langit at nagpakita sa mga apostoles. Naawa ako doon sa dalawang pamilya na sa Badista na nakuha ng mga Muslim o na pumasok sa Islam. Sapagkat alam natin ang sino man na itatwa ang pagkamatay ng ating Panginoong sa krus at hindi kilalanin ang kanyang pagkamatay sa Kalbaryo ay walang kaligtasan. Hindi siya pwedeng magmana ng buhay na walang hanggan na tayong mga Kristiyano Adventista ay naghihintay.
So mga kapatid, paano natin masasalubong ang mga ganitong aral? Kung saan ay makakausap ko pa yung dalawang pamilya na yun. Ngunit napakahirap mga kapatid mangaral sa Muslim. Ako ay binigyan ng assignment ng aking mga pinsan sa Amerika na mangaral sa Taguig. Alam niyo ang Taguig ay maraming mga Muslim doon. At si Pastor Amelia Soriano, kung kilala niyo siya, ay siya ay meron siyang mga handicraft doon, mga healthy living facility na tinuturuan niya mga Muslim. Sabi ko, Sister Amelia, pwede ba akong mangaral dyan? Sagot niya sa akin ay, Brother June, huwag mong subukan, sabi niya. Ang mga Muslim, kahit magulang nila o kapatid, ay papatayin nila pag nagpalit ng religiyon. Sabi niya, kung gusto mong makapangaral ka pa sa correctional, makadalaw sa ibang iglesia, ay mabuti pang huwag na lang, sabi niya. So hindi na po ako nagtuloy at yung inaaralan namin Muslim ay siyang nagpunta sa amin, napabinyagan siya at nagpasakop sa atin sa Panginoon. Ang nais ko lang idiin sa atin mga kapatid na kung mayroon tayong panahon, hindi ko po naman hinihingi sa inyo na ibuhos niyo ang inyong panahon. Kung kayo ay busy sa work, kayo ay busy sa inyong mga career, ngunit kung meron kayong time, ay gayahin natin yung mga Bereans, mga taong nakatira sa Berea, sa Macedonia noong panahon ng Greek Empire. Sabi ni San Pablo, tinanggap nila ang aking salita na mayroong eagerness. At araw-araw ini-examine nila yung aking mga sinabi upang tingnan kung mga ito ay tama nga. So, kapag tayo ay may natanggap na aral, may natanggap mang information, katulad ng ating pag-aaral sa Bible, napakaraming version mga kapatid ang lumalabas. At ang mga kapatid minsan ay naguguluhan, tumatawag sila sa akin, nakikipag-usap. Brother June, sabi niya, bakit doon sa NIV ang daming nawawalang teksto na galing sa King James? Bakit baka sulat ito ng kaaway at talaga sinisira yung Bible? Alam niyo mga kapatid, aking pinag-aralan yung mga issue na yun. Kaya pala ang NIV, ang mga translator, inalis nila yung ibang verses na galing sa mga unang sulat sapagkat yung mga sulat na yon ay hindi po verified as from the very original record. Meaning, ang mga translator po ay nagkaroon ng kanya-kanyang kaisipan na i-translate ang Bible. Ibigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag babasahin yung ang Lucas at ang Mateo, di ba, binabasa po natin yung Our Father who art in heaven. Sa Matthew, ang ending po ng Lord's Prayer ay, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Pag babasahin niyo po yan sa Lucas, wala po yun. Ang mga Katoliko, ang dasal nila ay nandoon. Ang mga Protestante, ang dasal nila ay sa Matthew. Paano nagkaiba? Ay isang Biblia. Alam niyo po, so ayon sa pag-aaral, yung nahuling mga words na nilagay na, for thine is the kingdom and the power and the glory and forever. Amen, is not a part of the prayer. Yun po ay doxology. Katulad natin, minsan mayroon tayong responsive reading, ay babasa tayo ng teksto at sasagot yung mga kapatid, Amen. Nabasa tayo, Amen. May sagot ho yung response. Kung sa mga Kristiyano nung araw sa Inglaterra, pagkatapos isabihin yung prayer, sumasagot po yung mga tao, sasabihin nila, for thine is the kingdom and the power and the glory. Amen. Ang mga translator, isinama ito sa translation ng Lord's Prayer. Ngunit,
ang sulat doon sa Lucas ay hindi isinama. Kaya po, ang mga Katoliko, ang kanilang dasal ay, and forgive us our debt as we forgive, and deliver us from evil. Finish. Ay, nasanay tayo mga Adventist na mayroong kasamang for thine is the kingdom. Hindi natin pinuputol dun sa and deliver us from the evil one. Ngunit, sabihin ko sa inyo mga kapatid, mas malapit ang prayer ng mga Katoliko o dun sa version na tama kaysa sa atin. Ngunit ganun pa man, ay pareho silang tinatanggap ko na tama. Minsan ay dinadasal ko yung may doxology, minsan ay dinadasal ko yung isa. So ito ay nakukuha natin sa pamagitan ng pagsasaliksik sapagkat lumalawak yung ating pangunawa, lumalawak ang ating katalinuhan at dahil lalong lumalapit sa katotohanan ng Biblia. Hindi ko po sinasabi na mali ang Biblia po, wala po akong ganun, no? Ang aking binabanggit lang, ang mga translator ay nagkaroon ng kanya-kanyang opinion. Katulad po sa King James, ang ka-anim na utos ay thou shalt not kill. Dito po sa mga version po ng Bible, ay binago na po. Nakalagay doon ay, you shall not murder, which is the most appropriate word for killing. Murder po. So, kung ano man ang inyong binabasa, ay aking minumungkahi, mga kapatid, na magkaroon kayo ng King James, magkaroon kayo ng NIV, at magkaroon kayo ng NKJV. Ang NKJV, ang siya pong ginagamit ng SDA General Conference na parang malapit na official verse na ginagamit ngayon. Kahit ang ating mga topiko, ating mga Sabbath School lesson, mapapansin nyo ay nakalagay NKJV. Sapagkat marami ang naniniwala NKJV is not the right version but rather the nearest version. Ayan. Isinama na yung mga correction. So, hindi ko sinasabing huwag nyo nang basahin ang NKV, ang KJV, sapagkat ito po ay very popular among Seventh-day Adventists. At gustong-gusto natin yung salitang thou shalt not, yung Old English, no? Remember thou, yung mga ganun. It's classic English kasi eh. Yung NKJV sa NIV, yun ay mga colloquial English na ginagamit ng pangkaraniwang tao. Ano man ang inyong basahin, kahit ang Catholic Douay Version, kahit ang Lutheran Bible, ay iisa naman po ang kanilang konsepto, yung buong kabuuan, to present our Lord, our Jesus, our salvation, and our grace and faith up to Revelation. So, ako ay nagmumungkahi lamang sa mga kapatid, just a suggestion. Ang ating Panginoon, mga kapatid, siya ay lumaki, bagamat siya hindi nag-aral sa kolehiyo, siya po ay lumaki sa kaalaman at sa pagiging isang matikas na lalaki bilang Hudyo. At ang kanyang tagapagturo, alam naman natin, ay ang kanyang Ama at ang Holy Spirit. Kaya ang mga escriba at pariseo noon, ay namamangha, 12 years old pa lang siya, nakikipag-talastasan na siya sa mga Sadducees na mga doktor sa batas. Ang mga pariseo, doktor sa batas ay mga Sadduceo. Sila ay mga nag-aaral. Ngunit, nagtataka sila napakatalino ng Panginoon sapagkat siya ay mayroong divine wisdom at mahilig siya makipagtalastasan sa kanyang Ama. Tayong mga SDA Christians ay meron ding opportunity na yun na lagi tayong mag-aaral. Ngunit sa ating panahon ay hindi lamang through prayers, kundi through the internet. Take advantage natin ito. Kapag meron kayong tanong na gusto niyo sagutin, nakakuha ang sagot, ay subukan niyo po magtanong sa internet. Maaaring medyo bias, depende po sa sumasagot eh. Pag Protestant or Catholic, ang yun napagtanungan, medyo magkakaiba. So, pangatlo ay mag-consult tayo sa mga Adventist leaders natin, sa pastor katulad ni Mark Finley.
Si Mark Filippo ay isang authority. Si Doug Batchelor, ganun din. Mga authority sila sa Bible. So magkaroon tayo ng paglilinang sa katotohanan sapagkat ito'y ating karampatang duty rin naman bilang Kristiyano na malaman ang katotohanan. At ang sabi sa atin sa Proverbs 2:6, the Lord give wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2:6. Aking tinatapos ang pag-aaral na ito at ako ay patuloy sa aking gagawin sa Facebook. Kung kayo ay member o aking kaibigan doon, pwede niyo pong tunghayan yung aking mga post. At ang ginagamit ko po ay hindi pag-atake sa reliyon. Hindi ko po ginagawa yun. At hindi ko tinuturuan ang aking mga followers na makipag-debate. Ang sa akin po ay to show them, to talk to them, especially to the people who do not understand the way Jesus told His followers with love and compassion. Pag hindi po naunawaan ay maging pasensyoso tayo. Pangalawa, wag natin silang pagtatawanan. Wag natin silang aapihin. Pangatlo, ay unawain natin na sila ay may karapating magsabi ng kanilang nalalaman. Ngunit sa pamagitan ng history, sa pamagitan ng data and facts, we can convert them. At marami ang sumasubaybay doon. At katunayan, tumatawag pa sila sa akin sa messenger. Yung iba naman nagme-message, Brother John, anong sagot mo dito? Brother John, bakit ganoon? Bakit ganito, ba't ganoon? Meron po kaming leader, ganoon. Meron po kaming pastor, ay ganito. Sinasagot ko lahat po yun. Pero with understanding and love and compassion. Sapagkat karampatang ating gawain na malaman ng tao katotohanan. Not in a sarcastic way, not in a ridiculous way, but rather with pure love and compassion and understanding. Ito po lang aking message sa inyong lahat at my appeal to you, all of you, brothers and sisters. Study to show thyself approved unto God, a workman that need not be ashamed of his work. 2 Timothy 2:15. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa patuloy na pag-imbita niyo sa akin. Ako ay kinikilala kong malaking privilege na makasama kayo sa araw ng Sabado at makipagtalastasan sa inyo. Ako'y laging laan, maglingkod. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. God bless you all.
across the streets or around the world. The mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the streets or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami sa dakilang pagkakataon ito na muling magsama-sama at mag-aral ng iyong banal na salita. Tulungan kami, Panginoon, na maging mapagsaliksik sa katotohanan. Sa iyo nanggagaling ang karunungan ng lahat na ito. Mabuhay gawa kami, katulad ng aming Panginoong Yesus, na laging nakikipag-usap sa iyo. At lagi siyang nagtuturo, nagbibigay ng paliwanag sa maraming tao nasa paligid niya. Naging ilaw nawa kami sa aming dakong mga tinitirhan at pinagtatrabahuhan. At kami ay maging mapalaaral at umaasa na sa pagdating ng panahon, kami ay sasalubong sa iyo kung dumating ka na sa lapapan lang. Palain ng mga banal na kapatid na ito, ang iyong anong bayan, ng iyong mga anak, sa kanilang pagsusumikap, maitaguyod ang kanilang samahan, at sa pamagitan na ito'y mapalakas ang bawat pananampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagpapala niyo sa amin sa araw na ito. Hinihiling ko po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.